Yan. Ako'y naglilinis ng electric pan kasi masyado nang madumi yung electric pan. Kasi ayaw ko talaga pag nakita yung electric pan na marami ng alikabok. Kaya ako naman pag naglilinis ng electric pan, ayaw ko um, yung punas-punas lang. Ang gusto ko talagang hugasan. Yan. Kasi naman hindi ko alam kung marami namang nakapasok na helper dito, bakit hindi mahugasan yung electric pan. Kaya pag nakita ko, kasi nag-extra kasi ako ngayon na araw na to, nakita ko masyado nang maalikabok, pati yung ilisi itim, at saka yung takip, ayan, yung sinasabon ko yan, ako masyado nang maitim, kaya hinuhugasan ko. Hindi ako makontento pag naglinis ng electric pan na punas-punas lang. Gusto ko talaga yung hinuhugasan, sinasabon. Kaya gusto ko yung linis na linis. Dahil nililinis mo na lang yan, linisin na lang ng todo. Yan, yung ilisi, kulay itim na yan. Kaya sinabon ko ng todo. Sige, isin mo, ayusin mo para linis na linis. Yan. Pangalawang electric pan ko na yan nilinis. Yung isa kanina nauna ko, yung sala, electric pan sa sala, ipakita ko sa inyo mamaya yung unang electric pan na nilinis ko. Sakto na yan, giniginaw na yung ilisi na yan. Yan. Tapos yung mga takip naman, para linis na linis. Sa kabilang bahay na pinagtrabahoan ko, baka bukas electric pan na naman ang linisin ko. Super itim na, kailangan ng linisin. Diba? Malinis na, ibang-iba talaga pag yung punas-punas lang. Mas maganda yung hinuhugasan mo talaga. Lalo na pag ganyan, running water. Ubos lahat ng alikabok na nakadikit dyan. O, diba? Malinis na siya. Ilang beses na ako nakapaglinis dyan pag nakaipag-extra ako. Pag nakita ko, hinuhugasan ko na yan. Yan. At ang aking punasan naman, yung sa sa katawan niya, kung saan ako lang din ang dikit dyan sa poste na yan. Hindi lang ako nakabidyo ng pagdikit. Nung mayroon pala akong video niya nung una pa. Mahigit 1 taon na yata. Ganyan ako pag naglinis. Ang pinupunasan ko lang yung pinagdikitan, pero yung ilisi at saka yung takip, talagang hinuhugasan ko yan. Hindi ako kontento sa punas-punas.
Pupunasan ko muna bago ibalik. Baka naman ikakalawangin kasi basa, kaya punasan muna bago ikabit uli doon sa ibabaw. Para maganda ng tingnan. Masarap ang hangin kaya kapag malinis ang electric pan. Lalo na ngayon, usong-uso ang sipon. Ubo, naku, lalo kang sisipunin. Dahil yung electric pan mo maalikabok. Pupunta sa ilong mo. Yan. Dahil ako ang nagtanggal, ako din ang magbalik. O, di ba? Malinis ng tingnan. Ayusin. Baka pag-ikot niya ni lilipad. Yan ang ilisi. Ayusin ang pagkunik. Huwag baliktarin. Baka yung hangin papunta doon sa likod. Baka yung hangin papunta doon sa likod pag nabaliktad. Ay, nako. Ayusin ang pagkunik. Tingnan ng maigi. Madilim. Yan. Mahaba na pala ang aking buhok. Hindi ko makikita pag tinitingnan lang sa ano. Ayan ko lang makita. Yan. Ayan. Hoy, bakit ka umakyat? Hindi abot. Pag nakapatong lang sa upuan, hindi abot. At hindi plaster yung maigi yung pagtakip. Ayan. Ating susubukan ng paikot. Baka maglaglagan. Ating paikutin. Ating paandarin para makita kung hindi na nga malalaglag. Ayan. Nakalimutan kong isaksak. Ayan. O, ayan. Maganda na ang hangin. Malamig na ang hangin. Ayan. May nakita pa akong dumi sa likuran. Kasi hindi na naikot kanina. Ayan, umikot na. Kaya, ayan, nakita ko. Tatanggalin. Ayan. Meron pa akong nakita uli. Kasi naman, hindi naman pwedeng tanggalin yan. Kaya, pupunas-punas na lang. Gusto ko makita yung malinis talaga. Para perfect ang paglinis. At sure nga manilis na nga. Ayan. Punasan muna natin ang ibabaw ng microwave. Kasi namumuti na. Ayan. Minsan lang ako mag-extra dito. Pero pag naka-extra ako, ang una ko kasi makikita yung electric pan na naiitim na. Ayan. Okay na. Okay na. Okay na. Malinis na. Malinis na. Ayan. Sabi nga malinis na daw. Oo nga. Malinis na nga. Oh. Sabi, ipangalawa na yan. O, sige, punta. Nako, hilig sa white rabbit. Nagbabaon ng white rabbit. Pag nagpunta dito, magbabaon ng white rabbit. Ano ba to? Yan. Yan ang una kong nilinis kanina.
O, di ba? Kita na yung kulay blue. O, di ba? Malinis, maganda talaga tingnan yung electric pan pag malinis. Lilitaw ang kulay niya. Ayan, kulay blue. Masarap ang hangin pag malinis, malamig. Ayan. Yan ang sa loob ng bahay na ini-extrahan ko kay Mrs. Erlinda Tan. Yan, kasi yung helper niya hindi pa bumalik, hindi pa pumasok. Sabi sa ano, yan ang sasakyan niya pang service kung halimbawa pang emergency. Sabi sa March 1 pa daw, sabi February 24, tapos naging 25, tapos naging 28, tapos ngayon ang update ko, ang alam ko March 1 na talaga. Yan. Yan ang sa labas niyan, sa grahe. Yan ang hardin niya. Mga bulaklak. At lumabas ako sa kabilang pinto. Ayan na si Mrs. Erlinda Tan. Nakaupo. Nakatingin. Kasi hindi na siya magalit. Kasi malinis na ang harap niya. Kasi nung hindi pa ako nag-extra talaga naman. Laging galit pag tumingin sa harap niya. Nako, tutupakin yan. Kasi ang daming mga dahon. Puno na yung kalsada. Pati hagdanan ng kanyang, ayan, si Mrs. Erlinda Tan. Pati ang kanyang hagdanan doon papuntang hardin, hindi mo na makita yung hagdan kasi puro na dahon. Kasi mag-uutos-utos lang siya ng pagwalis, ihulog lang doon sa may hagdan papunta sa kanyang hardin. Yan, kaya napuno na yung mga dahon-dahon, marami kasing puno sa malapit sa kanya. May talisay, may sampaka. Yung sampaka parang tingin ko yung parang ilang-ilang, mabango ang bulaklak. Yan, bonsai niya yan. Mula nung pumasok ako dyan 2001, nandyan na yan. Dyan kasi ako una nagtrabaho, 5 years and a half. Tapos umuwi ako, tapos mga ilang buwan nagpahinga, tapos din na ako bumalik dyan. Doon ako sa anak yan. Bonsai din yan. At mahigit 2001, 22, 23, 24, so 23 years yung ano niya, yung bonsai niya, 23 years.